papasok ko na itong, well, nakita nyo naman na tayo nandito na sa parte tungkol sa Pista ng Nazareno. Meron tayo doon kasama, si Merrimon yata Si nakabantay Merrimon. ngayon doon. So, Yes, Merrimon, Merrimon. kamusta dyan? Both Jovi, Mase, magandang gabi sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin dito yung tradisyonal na pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Ito yung tradisyon o yung practice, lalong-lalo ng mga deboto. Napipila talaga sila para makuha yung pagkakataon na malapitan yung parte ng krus na bitbit ng Poong Jesus Nazareno at makapagpunas din ng kanilang towel, ng kanilang panyo, o kaya ng mga relic na dala nila o kanilang sarili lang yung palad nila. Doon sa next post din nakabahagi ng kasuotan, maging ng paanan ng Jesus Nazareno dahil naniniwala sila na yung iba, moment of connection ito kasama ang Poong Jesus. At the same time, para naman doon sa dated na traditional or ancient practice na paniniwala na kapag ka merong katawan o personalidad o let's say relic na merong holistic na pangangatawan, pagka nakalapit ka raw dito, mapapasahan ka raw ng biyaya, ng healing powers, ng blessings, at yan yung isa sa pinaka nagiging driving force nitong mga deboto. Yung mga nakausap natin, nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa, yung pinakamalayo na narinig natin may nanggaling ng Pangasinan at biniyahe lang talaga nila. Though national feast ito, ibig sabihin maraming mga simbahan talaga sa Pilipinas ang magsa-celebrate ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno bukas, may mga dumadayo talaga dito para malapitan itong pinaka-imahen ng Jesus Nazareno. Hindi pa ito matatapos. Even tomorrow, kapag nag-start na around 4 or 5 a.m. yung pinaka-traslasyon, magtutuloy-tuloy pa rin yung pahalik hanggat nakikita pa raw ng mga volunteer ng ihos na meron pa rin mga nakapila para sa kanilang pahalik. O, Merrimon, dahil bukas na yung pista ng Nazareno, ibig bang sabihin magdamagan na yung magiging programa dyan sa Quirino Grandstand? Ano ba yung aantabayanan natin? Tama, kanina, doon naman sa Quiapo Church kasi 3 o'clock p.m. onwards hanggang bukas ng January 9, 11 p.m. around 33 masses ang magaganap o isi-celebrate. Dito sa Quirino Grandstand, ongoing yung mga youth and vigil na programa. Kanina, nagkaroon ng pagkanta, may mga batang nag-perform at marami nga lang din ang kinukuha yung pagkakataon na ito na kumain muna ng kanilang hapunan, magpahinga. Pero mamayang alas 12 ng hating gabi, January 9, yung Misa Mayor, kasama si Balanga Bishop Rufino Sexton Jr. Siya ang isa sa mga former Quiapo Church Rector. Susundan din ito ng mga vigil and youth program pa until early morning bago magsimula na yung pinaka-traslasyon. And then pagkatapos naman yan na dito sa naging experience kasi natin last year, kahit nag-proceed na yung pinaka-traslasyon, same route pa rin ang gagamitin ngayong taon, yung mga natitira pang nakapila para sa pahalik, tuloy pa rin yun hanggang tanghali. Usually around noon, nauubos na yung pila ng tao, doon na magliligpit ngayon yung mga nag-organisa dito sa Quirino Grandstand. So ano daw yung tansya natin ng mga oras na magsisimula yung traslasyon? Last year kasi around 5 o'clock a.m. wala na dito sa Quirino Grandstand. Tayo kasi nakapwesto dito noon. Umalis na yung pinakaandas dito, pabiyahe na siya, papunta na doon sa ruta. Pero ngayon kasi, ang tinitingnan dito, ang sinasabi ng simbahan dito ng Quiapo Church, actually wala silang pinaka-target time kasi nakadepende din talaga ito sa magiging daloy ng tao while they are asking for the cooperation ng mga deboto na gawing smooth sailing itong pinaka-traslasyon. Pero same time, yung pinaka-estimated ay inaabangan na magsisimula ang traslasyon around 4, 5 o'clock a.m. and then magpo-proceed na ito hanggang makarating sa Quiapo Church. Okay, sige. Ay, sorry, last na lang. Merrimon, baka meron kang reminder doon sa mga devotee na papunta pa lamang dyan. Hindi ko alam, baka heavy traffic. Paalalahanan na natin sila. Tama, Mase. Para mula sa kapulisan at yung ibang mga nakabantay dito, over 15,000 ang deployed. Pero still, paalala nila sa lahat ng mga deboto, number 1, hanggat maaari, yung mga may karamdaman, yung mga PWD, yung mga senior citizen, at alam nilang medyo maaalangan sila kasi yung naging cases dito sa medical station na nakausap natin, karamihan daw mataas ang blood pressure, mga nahihilo, at saka nakaka-experience ng fatigue. Kung may mga kailangan daw na gamot na dalhin daw ito at inumin on time. Pero hanggat maaari, kung alam naman daw na may ganitong sitwasyon o kondisyon, iwasan na lang yung pag-participate sa ganitong napakalaking mga mass gathering. Pero bukod naman dyan, paalala din nila yung kanilang mga kagamitan, huwag na raw magdala ng sobrang valuable na gamit. Kung ano lang daw yung kailangan, yun lang din daw, maliit na bag as much as possible. Tubig, panangga sa init,
payong, at saka ulan, umuulan, umuambon-ambon din kasi panyo at saka yung iba pang maaaring gamitin para makapag-replenish ng kanilang mga sarili. Pero at the end of the day, sinasabi nila dito, maging alerto sa paligid dahil posible pa rin na merong mga nagkukupitan dito o kinukuha yung pagkakataon para makapagnakaw sa mga debotong nandirito. At paalala rin nila doon sa mga nagpupunta dito, nakasama rin ng mga bata, bantayang maigi ang mga ito, pero still marami rin tayo nakita mga volunteer mula sa MMDA, mula sa Kapulisan at sa Hijos del Nazareno na sinisiguro naman naglilibot sila, nagbabantay sila at nag-a-assist sa lahat ng mga debotong pupunta ngayon hanggang bukas. Naisip ko na kung mag-hydrate ka, inom ng tubig, kaya lang susunod na problema mo, saan ka wiwiwi? Parang ang daming tao, ano? Oo. Oh. Actually, marami. Yung sa buong ruta ng translasyon, nakakalat din ang mga portalet. Pero bukod dyan, yung isa pang pinakapaalala din, especially ng MMDA, ng LTO, para sa mga kapatid nating motorista dyan, na magkakaroon na rin ng road closures. Mamayang gabi, 9 o'clock. Actually, ngayon na, mag-asara na karamihan sa mga parte ng ruta ng translasyon and karamihan sa mga madadamay dito sa temporary road closure. Yung Independence Road, Pakadigbak Drive, portion ng Rojas Boulevard at Padre Burgos, Ayala Bridge, yung kahabaan ng Carlos Palanca Street papuntang Globo de Oro, Solano Street at saka Padilla Street. So sinasabi rin dito sa mga may planong pumunta sa ruta na ito, iwasan muna, pwede naman daw gamitin ng Taft Avenue, yung ilang bahagi ng Rojas Boulevard o di kaya yung mga side streets na pwede pa nilang madaanan. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes. Thank you very much. Nag-uulat ng live mula dyan sa Quirino Grandstand. Pero para sa mga kapatid nating deboto ng Poong Jesus Nazareno, mga kapatid, posibleng ulanin ang traslasyon bukas. Uy. Batay po sa forecast ng Pag-asa, aasahan na magkaroon ng localized thunderstorms dahil sa pag-akyat ng shear line o banggaan ng mainit at malamig na hangin sa Luzon. Bukod dyan, makakaramdam pa rin ng malamig na temperatura ang Metro Manila sa pag-iral ng northeast monsoon o ng amihan.